Kasi EDSA kasi hindi lang 'to para ano, para itigil yung katiwalian, kundi para ibalik si konsepto ng democracy. So na ibalik yung kapangyarihan sa taong bayan. So end yung pag-reign ng military. Ang pinakakaiba din nito, pati yung mga nasa member ng military, pinili din nilang sumali doon sa ano, doon sa mga tao. Kaya napaka-critical nung pagtiwalag nitong si Ramos at saka si Enrile sa leadership ni Marcos. Yung nga lang si Enrile, after a year, binawi niya ulit yung statement niya. Kumbaga magkakaiba yung narrative na ikukwento niya noong 1986 and then after a year nung EDSA. Sa Pilipinas po, nakailang revolusyon na po tayo sa mga naitala po sa kasaysayan? Ang revolusyon natin, 1896, panahon nila Andres Bonifacio. Ang nakakalungkot pa doon, hindi rin nagkaroon ng kaisahan. Kasi di ba magkakaroon ng paksyon yung Katipunan, tapos yung magdiwang sa Magdalo, magkakaroon pa ng maliit na paksyon. Hindi lahat ng sumali sa revolusyon ay Katipunero at hindi naman lahat ng sumama sa hindi naman lahat ng member ng Katipunan ay sumama sa revolusyon. So, pagkatapos ng 1896 revolution, ito na yung susunod, itong EDSA revolution. Kumbaga, sa konteksto ng revolusyon, nakakadalawa pa lang tayo. Opo. At meron bang commonality itong revolusyon na itong naganap sa ating bansa o magkakaiba yon? Ang tingin ko common dito, ang kumikilos ay mga mase. Pero ang naglalatag, makikita mo dito yung paggalaw din ng mga elite. So sa Philippine Revolution, kumbaga idea to ni Rizal, no, na inilatag na sa kanyang essays. Pero nung ito ay na-interpret ni Bonifacio, magkakaroon to ng konteksto ng masa. Kaya possible na iba yung naisip ni Rizal na revolution, iba naman yung ginawa ni Andres Bonifacio. So sa EDSA Revolution naman, may kita mo rin dito yung paggalaw ng mga elite. Pero may kita mo yung mga nasa kalsada, no? Ito yung mga nasa middle and mga nasa masa ng mga Pilipino na gusto nang magkaroon talaga ng pagbabago. Kumaga, makita mo talaga yung dynamics, no, doon sa paano ang paggalaw ng elite at saka ng mga nasa middle and lower class dito sa revolusyon ng mga Pilipino. Opo. So hindi po may tuturing na revolusyon din kasi sinakop tayo ng maraming mga bansa, no? Ng Espanya, ng Amerika, ng Japan at kung meron pa. British, Tapos napatalsik sila. Hindi may tuturing na revolution. Hindi siya counted as a revolution, Prof. Kasi yung ginawa natin sa mga Kastila, yung revolution na to, 1896, pero ang Independence Day natin, 1898. At kung titignan mo to, hindi ito yung naging bunga ng talagang revolusyon Kasi ang mangyayari, idideklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898, kahit na hindi ito pa naman purely tapos ang digmaan. Kaya nga, di ba yung iba, kino-question nila yung legality ng June 12. Tapos sa panahon naman ng mga Amerikano, hindi naman natin yung ating kalayaan ay hindi naman natin ipinaglaban. Ito ay grinant, di ba? Pagkatapos ng Second World War, dahil sa pagtatayo ng United Nations, ipinag-utos ang pagpapalaya sa mga kolonya. Kaya July 4, 1946, binigyan tayo ng independence ng mga Amerikano. Pagkatapos na pirmahan ni Rojas ang Bell Trade Act. So sa panahon naman ng mga Hapones, alam naman natin matatapos ang gera na because matatalo ang Axis power at pipirma ang Japan sa Treaty of Potsdam noong August 15, 1945. Okay? So kumbaga, yung talagang iginiit. Kaya kasi sabi ko kanina mas iba yung diwa ni EDSA. No? Kasi ito talaga, may kita mo yung pagkilos, kolektibong pagkilos ng mga Pilipino laban dun sa gobyerno. Opo. Kasi itong si Revolution 1896, situation nito is ito sa Luzon. Okay. Opo. Doon sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino, doon natin pwede maihambing na yung pagnanais na ma-take down ng isang pamumuno
same din na maiugnay din natin dito sa EDSA Revolution po, Prof. Nandun yung pagnanais na makalaya tayo doon sa pag-aalipin sa atin, Prof. Tama. Pero yun nga kasi yung pag-aalsa natin, nun, iba-iba rin dahilan. May nag-aalsa dahil sa polo servicios, may nag-aalsa dahil sa mataas na buwis, laban sa land reform. Pero kasi ito si EDSA, naging kahit pa paano, nag-unified tayo sa isang hangarin na tapusin yung dictatorship. So Opo. mas ano siya, mas united. Opo. And bukod tangi ba ang EDSA People Power ang may kaugnayan ang korupsyon at pagmamalabis sa lahat ng mga nagganap sa ating bansa, either naging successful yung revolution or yung pagpapalit ng liderato sa ating bansa sa kasaysayan? Kasi EDSA kasi hindi lang to para para itigil yung katiwalian kundi para ibalik si konsepto ng democracy. So na ibalik yung kapangyarihan sa taong bayan. So end yung pag-reign ng military. Ang pinakakaiba din nito, pati yung mga nasa member ng military, pinili nilang sumali doon sa doon sa mga tao. Kaya napaka critical nung pagtiwalag nitong si Ramos at saka si Enrile sa leadership ni Marcos. Yung nga lang si Enrile, after a year, binawi niya ulit yung statement niya. Kumbaga magkakaiba yung narrative na kwento niya noong 1986 and then after a year nung EDSA. Doon naman po sa nangyari sa EDSA DOS, Prof. Kasi EDSA DOS noong January 16, 2001 para i-end ang pamumuno nitong actually ito si EDSA DOS kasi ito yung hindi nagpatapos ng impeachment case laban kay Estrada. Okay? Kaya hindi ko siya tinuring kanina na revolusyon ng mga Pilipino kasi kung tutuusin, makikita mo rin dito yung maliwanag na political agenda kasi bago pa magsimula ang revolusyon, meron ng shadow government si GMA Okay? So makikita mo rin na hindi nila inilagay sa proseso yung impeachment, kundi tinapos ito ng EDSA DOS at ayun nga, hindi daw nag-resign sa ERAP, kundi lang siya, umalis lang siya ng Malacanang. Bago pa matapos yung kaso niya ng pagpapato sa kanya ng plunder. Kaya kung tutuusin, yung ako kasama ko sa EDSA DOS no? Naalala ko yan kasi first year of teaching ko yan So yung ibang mga tao din na sa EDSA DOS, hindi rin nila alam kung ba't sila nandoon At yung ibang mga nandoon nakakatuwa, andun sila kasi dahil maraming tao. kaya tingin ko talagang iba yung diwa ni EDSA 1 kaysa dito kay EDSA 2. May EDSA 3 pa nga di ba? Yung May, yun naman yung inorganize daw para laban naman sa gobyerno ni GMA. Pero naging madugo yung EDSA 3 daw, pero naganap sa Mendiola. Kasi yung along the areas doon ay sinira ng mga nag-rally. Kaya nga sinasabi na hindi ito mabibilang doon sa sinasabing EDSA. Opo. Pero nandun yung pagnanais ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago. Every time na madidismayo, mararamdaman nila na yung serbisyo ng gobyerno ay tingin nila hindi tama. Kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, Prof, pagdating dito sa nagiging successful na mga revolution o di kay pagtatangka, pagpapahayag ng mga Pilipino na mapalitan yung kanilang namumuno sa kanila, normal ba ito? Kumbaga, hindi ba tayo nalalayo sa ibang mga bansa na nagkakaroon din, like mga kapitbahay nating mga bansa or sa anumang lugar sa mundo? Kung ikukumpara mo yun sa Southeast Asia, kasi papasok din yung elemento ng kultura. Kasi sa ibang mga bansa, halimbawa sa West, matindi yung civil society nila doon, hindi na vigilant yung mga tao Hindi nila inaantay na kagaya sa atin, Sa atin kasi kakaiba tayo Kumbaga yung pinaalis mo na, pagkatapos ng mga susunod na panahon na nagkaroon ng eleksyon, 31 million, na in-invalidate mo yung sarili mong revolusyon.
tapos nakabalik sa posisyon. Kaya nga, kung tutuusin, naka-move on na yung mga Pilipino, pero yung ibang bahagi ng mundo, hindi pa rin sila naka-move on dun sa dictatorship ni Marcos. Kaya, in terms of, naalala ko nung unang nag-speech si Junior sa United Nations ah, convention, yung maraming mga tao na piniling hindi manood. Kumbaga hindi pa sila nakaka-move on dun sa nangyari. Pero tayo mga Pilipino, nakalimot tayo. Kaya 12, 2, 3, 4, 5, kakaiba 6, talaga yung mga Pilipino. 7, 8, 9, 10. Yes, Check, po. check. Yes, Prof. Okay. Balikan lang natin si... Tuloy lang, Prof. Oo. Sige, Prof. Go ahead, Prof. Ayun, kakaiba talaga yung mga Pilipino kasi dito, hindi ko maintindihan kung tayo ay historical no? Kumbaga yung nakakalimutan natin yung mga kaganapan sa kasaysayan natin. Kaya umuulit siya ulit, no? Medyo kakaiba dahil din yung mga Pilipino, nakikita ko din siguro na ah, mabilis tayo magpatawad, mabilis makalimot. Kaya sana maging vigilant tayo at wag na natin antayin pa na lumala pa yung corruption bago tayo kumikilos. Opo. Sa panahon ngayon na Prof, no? Kasi sinasabi nga, nagkaroon na tayo ng demokrasya after ng EDSA People Power. Pero ang tanong, nagkaroon ba talaga tayo ng kalayaan? Or nasisikil ulit? Na kahit na hindi dinideklara yung mga pahayag at kung sino yung nagbubulgar, sila yung inaatake, imbis na talakayin yung mga sinasabi, yung mga alegasyon, imbis na imbestigahan, yung mensahero po ang pinupukol. Prof. Tingin ko rin po kasi, sir, medyo mababaw din yung pagtingin natin sa democracy. Sa mga Pilipino kasi makaboto ka lang, demokratiko na kagad Pero hindi, sabay kasi yung nagbigay sa atin ng democracy na idea, mga Amerikano. So yung binigyan tayo ng konsepto ng democracy habang sinasakop tayo, kaya naging ganong kababaw yung paglalatag ng democracy. Kasi dito sa democracy talaga, dapat malakas ang ang civil society. No? Yun nga lang, kagaya po rin sinasabi nyo, dahil sa matindi ng konsepto ng korupsyon sa Pilipinas, kung sino yung mga tao nagsasabi ng totoo, yun pa ang nakukulong. Isang example niya, si Lozano. Diba yung city scandal? Nakakalungkot na nakulong si Sir Lozano sa paglaban niya kung ano ay tama, kung ano ang tama. Pero yung mga taong dapat managot ay nasa gobyerno pa din. Kaya tingin mo talaga, so kung demokrasya, simpleng konsepto ng pagboto lang, pero yung totoong malakas na civil society, kailangan talaga natin yan i-work on pa. Opo, ano po yung pinaka nakikita nyo po kung ikukumpara natin doon sa mga naging successful na mga revolution at saka yung pagtatangka, pagpapahayag ng ating mga kababayan na gusto nilang palitan yung gobyerno. Ano po yung nakikita ninyong pinaka-problema? Doon ba sa mismong sistema or sa tao lang or sa dalawa po? Systemic talaga yun. Kaya pag-uusapan namin dalawang mag-asawa kasi yung aking husband ay political science professor sa UST, no? So, kumbaga systemic System plus tao. Kaya ang tanong, kapag yung tao pumasok sa sistema ng politika natin, kahit malinis, nagiging madumi. Kasi sistematiko. Kung babalikan mo yan, Spanish era, concept pa yung corruption na nangyayari under the centralized unitary form ng gobyerno. Kaya kung naalala natin si Pinoy dati noon, kaya talagang hindi siya nagpagawa ng infrastruktura. Kasi alam niya na may bureaucracy ng corruption kaya para wala kayong manakaw, wala tayong gagawin. Okay, wala tayong gagawing proyekto para walang mananakaw. Yun nga lang, magbubumirang naman yan sa leadership niya. Okay, kaya yung ibang mga tao na bigyan ng negatibo yung pamamahala nitong si dating Pangulong Benigno Aquino. Pero nung panahon ni Aquino, umangat tayo sa medyo na lesson ng corruption sa in terms of Global Corruption Index, nasa 38 ang score natin. Pero ngayon kay BBM, as of 2025, nasa 33. So ibig sabihin, mas lumubha ang korupsyon. Prof, huli na lang. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Marcos Sr.,
nasa triggering point na ba? Hinog na ba itong issue na ito na dapat ang taong bayan ay talagang lumabas at manawagan na magkaroon ng revolusyon sa ating bansa dahil nga sa korupsyon? Ano to, kumbaga hindi lang to hinog eh. Pabulok na eh, no? Konting galaw na lang. Yun talaga nag-aantay lang talaga tayo ng isang taong mag-unify sa lahat. So at ano na lang to, konting-konti na lang to kasi sobra na talaga yung korupsyon na nagaganap. Kaya minsan nga parang ako bilang isang matagal ng guro for 26 years ng history, naisip ko, may sense pa ba itong ginagawa ko? Kasi kung hindi mo mangyayaring mag-end tong corruption na to, hindi magkakaroon ng revolusyon na magiging tama. Ano pa ang sense ng paglalatag mo ng content ng history kung wala naman natutunan yung mga tao? E tingin ko talagang ano na to, isang tao na lang yung inaantay para magkaroon ng pagbabago. Isang tao, isang grupo yan para ma-unified yung paglaban. Opo. Prof, huling mensahe po rinyo sa lahat ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito. Ito po, sana po sa mga kababayan natin ngayon, kung hindi nyo na maalala yung kasaysayan, etong panahon ngayon, i-account nyo na. So kailangan na natin ito isulat para pagdating ng mga panahon, ito yung magiging foundation natin para ma-assess no, yung mga nangyari sa iba't ibang administrasyon. At utang na loob, no, kinakailangan natin pag-aralan yung kasaysayan. Kasi tandaan natin, ang mga taong walang alam sa kasaysayan, ang balang araw magiging traidor sa bayan.